Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa observer effect. So, similar to sa actually, kapareho talaga ng subjective reality, yung observer effect. Ito yung sinasabi nila sa quantum manifestation, di ba? Kasi di ba sa lipunan natin, binibrainwash tayo na fix yung reality. Now, ito lang yung specific na success. Ito lang yung dapat mong gawin. May experience. So, yung brainwashing sa lipunan is binibigyan ka na structure. So, isang reality lang yung sinasabi nila na dapat mong gawin. Which is sinunod nga ng karamihan ng mga tao, di ba? Mag-aaral ka, magtrabaho, magpamilya at anak at mamatay. Yun lang. Di ba? Ganun yung fixed reality na sinasabi nila. Tapos sabay... yun naman talaga sa eskwelahan, di ba? Mga brainwashing. So, fix your reality. Dito kasi sa subjective, ikaw ang may choice. Ikaw magke-create ng reality kung ano yung gusto mo ma-experience, di ba? Nasa sayo na yan kung gusto mo mag-asawa at mag-anak. Nasa sayo na rin kung gusto mo mag-pursue ng business, college, or hustle, di ba? So, ikaw talaga yung may choice talaga. So, ito kung pag-uusapan sa konteksto ng quantum manifestation, ang observer effect ay kadalasang hindi tinitingnan bilang literal na quantum physics, kundi bilang isang paraan ng pag-unawa kung paano nakakaapekto ang attention at kamalayan sa karanasan mo. Kasi nga, di ba, yung reality nga, hindi nga fix Depende talaga yan sa perspective mo or perception mo, di ba? Tsaka yung mga paniniwala mo. So technically, kung ano talaga yung pinapaniwalaan mo, tsaka yung perspective mo, tsaka yung laman ng kalooban mo, yun talaga yung reality mo. Kaya nga subjective reality lang talaga ang totoo Kasi hindi siya fix. Nasa sayo talaga. Kaya nga nung last na podcast, di ba, shinare ko, di ba? Dati kasi naguguluhan pa ako. Bakit may mga ganitong tao na na aksidente or mga ganun? Kagagawan din pala talaga nila yun, yung iniimit nilang vibe. Kasi nga 'di ba sa eternal now, ibig sabihin now lang naman talaga yung totoo. Tsaka yung consciousness is now lang talaga. So hangga't buhay ka, dahil subjective nga yung reality, hangga't buhay ka, meron kang ginagamit na pang-experience, which is yung katawan mo, di ba? So, binigyan ka rin ng choice para mamili kung ano yung gusto mo ma-experience sa buhay mo, di ba? So, yun nalaman ko yun na ganun, yung energy mo talaga yung nag-a-attract. Diba, magko-collapse talaga kung ano yung iniimit mo. So technically, kung ano yung dominant na iniimit mo, ibig sabihin yung alignment mo, is yun talaga yung mangyayari. Diba sa lipunan, binobomba ka ng sa balita, mga patay-patay, mga ganyan, yung mga bad na na pangyayari, diba? Tapos may mga brainwashing pa, distractions. Technically, ang purpose lang naman ng ganyan, mga entertainment at distractions is alisin yung focus mo sa sarili mo. Kasi nga, pag nag-focus ka sa sarili mo, magiging coherent ka. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng alignment kasi ang focus mo sa self, sa sarili. Kaya nga yung formula ko na sinasabi is self-love lang talaga. Kasi nga, yun yung connection mo kay God or sa 0 point. So, ibig sabihin, ikaw talaga may control ng kahit emotion mo. Di ba sa last nga na podcast sinabi ko, happiness mo is a choice din, di ba? Actually, choice mo talaga lahat. Heaven and hell, sa choice mo pa rin yan. Choice mo kung gusto mo magpakalugmok dyan. Choice mo pa rin kung gusto mo sumaya, di ba? Perspective lang talaga, subjective reality nga isang paraan ng pagtingin dito ay hindi mo direktang binabago ang realidad gamit ang isip mo. Sa halip, ang inoobserbahan mo ng paulit-ulit ay nagiging dominanting bahagi. Kakasabi ko nga pangalan, hindi ko pa nga ito nabasa. Yan nga yung kung ano yung dominant na nilalaman ng kalooban mo. Kasi nga, di ba sa subconsciousness natin is prenogram yan simula nung 1 to 7 ka. So,
Ang akala mo, pag panganak mo sa ganyan na ganun, may mga trauma ka or struggle, is, kala mo, permanente mo na may experience yun. Ibig sabihin, final na hanggang pagtanda mo. Eh, hindi ganun, di ba? May choice ka eh. Kaya nga yung subconscious programming, yung 1 to 7 years old, yun yung yun yung talagang dominante, yung subconsciousness. Kasi 95% niyan, control mo sa buhay mo eh. Kumpara sa conscious mind na relax at creativity, tsaka expansion, which is 5% lang. Halimbawa, kung palagi mong inoobserbahan sa sarili mo bilang isang taong kulang, hindi karapat-dapat o malas, ang iyong nervous system ay nag-a-adjust sa pananaw na iyon. Yan nga yun, di ba, subconsciousness, yung nervous system mo. Kasi nga, yung katawan mo, meron din niyang memory at brain. Yung gut mo, meron ding memory at brain. So technically, buong katawan mo, hindi lang utak mo, ay may memory at brain. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Na ang talaga niyan, malaking impact is yung subconscious programming mo talaga. Lalo na nung bata ka pa, kasi nga susceptible ka sa manipulation. Kasi nga nasa theta state ka, 'di ba? Kasi nung bata ka, actually nasa creativity ka rin nun eh, na side eh. Yun nga lang, pag paulit-ulit ka na brainwash, yun yung nagiging totoo sa'yo kasi ulit-ulit mo napapanood, naobserbahan mo sa parents mo, kaibigan mo, mga tao sa paligid mo. Tapos sa balita, pinapanood mong cartoons. So, subconsciousness programming talaga. Ang malupit pa dito, subtle siya. Kala mo, hindi ka napoprogram, pero dahil nga paulit-ulit mo na napoprogram ka. Nang hindi mo namamalayan, ganun kalupit, di ba? Mas mapapansin mo ang mga ebidensyang sumusuporta rito. Yun nga yun, di ba? Kung palagi mong inoobserbahan ang sarili mo bilang isang taong kulang, hindi karapat-dapat o malas, ang iyong nervous system ay nag-a-adjust sa pananaw na iyon. Mas mapapansin mo ang mga ebidensyang sumusuporta rito. Kung ano kasi pinag-focusan mo, yun yung mangyayari. Yun lang yung mag-i-exist. Kaya nga attention is life eh. Magiging maingat o takot ka sa ilang action yan. Hindi ka magte-take ng risk kasi nga nasa fear-based ka. Ibig sabihin, nasa survival. Nag-i-scan ka ng threat. Ang ginagawa mo, nagsiself-sabotage ka. Imbis na kumilos ka at wag na magreklamo, nagpapabiktim ka na lang, hinahayaan mo na lang yung ibang tao magdikta ng kapalaran mo. Or kahit lipunan, yung sinabi nila na fix na i-chase mo, chase happiness through external, di ba? Mas madali mong mamimiss ang mga oportunidad na salungat sa paniniwala mo. Actually, hindi mo mamimiss, hindi mo talaga makikita. Kasi nga, ang focus mo, yung sa survival, di ba? Ibig sabihin yung mga threat, yun yung focus mo. Hindi sa expansion, which is relax ka, totoo ka sa sarili, tsaka incoherent ka, alignment. Sa kabilang banda, kung inoobserbahan mo ang sarili mo bilang isang taong may kakayahang matuto, umunlad at tumanggap ng magagandang bagay, nagsisimulang magbago ang iyong pagtingin sa mundo. So ano nga yung share ko dito? Kasi yung quantum field kasi, yung eternal now, nandyan kasi yung infinite possibility. So sa infinite possibility, kasama rin ang negative doon, tsaka positive. Actually, interchangeable talaga yung dalawa. Kasi merong ibang mga tao, dalawang tao, nilagay mo sa isang katayuan, pwede yung isang tao positive tingin niya, pwede yung isang tao negative. So perspective talaga, 'di ba? So ayan, kung ano yung observe sa sarili mo bilang isang taong may kakayahang matuto. Kaya nga sinabi ko sa inyo, pwede mong paniwalaan. Lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin. Lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So technically, wala ka talagang papaniwalaan, di ba? Zero talaga. Tapos, ang gagawin mo, yung magbe-benefit ka lang, di ba? Kasi nga, subjective nga reality. Tsaka hindi siya fix. So, yung sinasabi nilang technically, nadidisregard na rin yung good and evil dito eh. Kasi nga,
Biruin mo, kung hindi fix yung reality, di ba yung villain, nasample ko na yun eh, yung villain, bakit ba sila pumapatay? Kasi nga, tingin nila masama yung tao, hindi dapat i-save. O bakit yung superhero, ba't nila nililigtas yung tao? Kasi tingin nila mabubuti yung tao, kaya dapat isalba. O, di ba? So, iisa lang talaga yan. Duality matrix, di ba? Nandun ka pa rin talaga uh, sa perception ng duality, hindi sa non-dual. Non-dual kasi in alignment ka sa zero, gagawin mo lang talaga yung makakabuti sa iyo. Kaya nga subjective yung sinasabi ko, tingin mo makakabuti sa iyo. Kasi depende yan sa programming mo, di ba? Di ba biruin mo nga, nasample ko na rin yan na wala rin talagang parang hindi logical or cognitive na choice. Kasi, biruin mo, bakit nagiinom yung mga tao tsaka nagyoyosi? Kasi dun sila nare-relax, di ba? So, pag inalis mo yon, magkakaroon sila ng withdrawal, mas mapapasama pa sila. So, kaya nga sinasabi, di ba, na makakatulong lang talaga sa'yo is sarili mo. Kahit na anong sabi mo pa sa tao na, uy, itigil mo na yan, baka magka-cancer ka. Uy, itigil mo na yung pag-inom mo, baka Hindi, kailangan choice talaga nila na tulungan sarili nila. Kaya pag nalaman mo na ganito, subjective reality, hindi ka na makikipag-diskusyon, makikipagtalo, tapos sabay i-prove pa yung point mo. Kasi nga, magkaiba nga kayo ng realidad base sa paniniwala nyo at programming nyo. Tsaka yung binavalue nyo, di ba? So ito, sinasabi dito, nagsisimulang magbago ang iyong pagtingin sa mundo, hindi dahil mahiwagang nagbago ang universo, kundi dahil nagbago ang iyong relasyon sa realidad. Iba na ang mga bagay na napapansin mo, iba ang mga desisyong ginagawa mo, at iba ang paraan ng pagharap mo sa mga sitwasyon. Actually, yung sinabi ko nga sa inyo na subjective reality, pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan at pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti, is babagsak pa rin talaga siya sa self-love. So, wala talagang actually yung mga western na nagsishare ng mga hindi nila ma-describe talaga yung puro lang sila coherent, neutrality, mind and heart relationship or alignment, yung ganon. Pero well, kasi yung identity na sinasabi nila, mahirap kasi siya i-explain eh. Biruin mo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, isang Filipino ang nakatuklas niya, na-connect yung dot, 'di ba? Na self-love lang talaga ang core strategy para sa lahat ng mga gusto mong ma-experience, 'di ba? Pero yung self-love na yan, subjective pa rin yan, 'di ba? Depende yan sa programming mo, paniniwala mo, at binavalue mo. So, biruin mo, kung ano yung gagawin mo, tingin mo makakabuti sa'yo, saan babagsak yun? Self-love, di ba? Napakasimple. Pero yung mga westerner na mga ang lalalim nila pinapanood ko nga rin pinapakinggan ko Kasi may natututunan din ako, pero di nila na-hit talaga yung core principle, which is yung sinasabi ko nga, di ba? Nag-share nga sa akin nun, napanood ko yung sa Dating Guru Yung mga ganon Biruin mo, dating coach pa yung nag-share. Kinonek ko lang dyan Sa maraming manifestation teachings, ang observer ay hindi ang mata, kundi ang identity. Well, kasi tong identity na to, marami ka maririnig dito sa mga manifestation, tsaka yung mga law of attraction gurus. Pero, yung identity na yan kasi, nagbabase pa rin yan sa external. Ibig sabihin, ganito di ba sasabihin nila, pumili ka ng identity mo, so mamimili ka nga, police. Paano kung nawala ka na sa trabaho as police? Paano na yung identity mo, di ba? Yun yung pinili mo, ibig sabihin yun yung gustong-gusto mo, di ba? Paano kung ganito, pinili mo teacher, tapos sabay natanggal ka sa trabaho or nawalan ka ng lisensya, hindi ka na makapagturo. So paano na yung identity mo? Hindi siya tatayo, di ba? Yung self-love,
Ito yung sinasabi ko, self-love. Sana focus mo dyan. Self, di ba? Ano yung self-love na yon? Yung magbe-benefit ka. So, ibig sabihin nito, wala siyang specific structure. Gagawin mo lang talaga yung makakabuti sa'yo. So, yung mga nagsasabi ng mga sa manifestation, hindi talaga gagana yung identity na kasi may structure pa rin siya. Ibig sabihin, may ina-identify ka pa rin talaga, di ba? Kung gagawin mo lang talaga yung makakabuti sa'yo, tatayo siya. Regardless of ano mangyari sa'yo. Maging mahirap ka man dyan, malugmok ka, mawalan ka na minamahal sa buhay, or kung ano pa man, di ba? Tatayo siya, di ba? Yung self-love. Kaya nga, walang tatago sa mga sinishare ko sa inyo kasi yun talaga yung core principle. Ang tanong ay hindi ano ang gusto kong makuha, kundi sino ang inoobserbahan kong sarili ko araw-araw o pabagsak pa rin talaga sa'yo, di ba? Kasi nga, yung reality, subjective nga, di ba? Ibig sabihin, ikaw yung center of the universe. Ikaw yung player ng buhay mo. So, kung wala ka, hindi mag-i-exist yung external, di ba? Which is totoo talaga. Kung nawala ka, yung observer, wala yung external. Kung hindi mo napagdesisyonan na pumunta sa isang lugar, hindi mag-i-exist yun. Kung hindi ka pinanganak dito, hindi mag-i-exist yung reality mo, di ba? So, ikaw talaga ang may choice. Sasabihin mo, sino may choice? Hindi mo nang pinanganak. Dati naguguluhan din ako neto eh. Dati naguguluhan rin ako neto eh. Sabi ko, hindi ko naman choice na pinanganak dito. Yung external rin pala, yung parents mo, extension mo. So, parang choice lumalabas, choice mo pa rin. Kaya nga wala makakatalo ng subjective reality. Kasi nga, biruin mo, sa'yo lang talaga umiikot lahat. Kaya may mga nagtuturo na mahalaga ang katahimikan, silence, self-love. Yan o. Alam mo, ako kasi nag-share na ito self-love kaya nilagay dito sa ChatGPT. Pero, nung una kong tinanong to, kinulit-kulit ko tong ChatGPT, wala pa, hindi pa lumalabas talaga yan. Puro alignment, what you believe becomes your reality. Yung mga ganyan, yung mga gasgas na, na teachings, kahit ng mga sinauna pang ninuno, kahit kala Neville Goddard, hindi pa rin talaga nila ma-describe. Ngayon, isang Pilipino nag-describe ng formula, which is napakasimple. Biruin mo, emotional regulation, coherence ng isip, emosyon at kilos. Dahil kapag mas tahimik ang isip at hindi ka laging nasa takot, mas madali mong mapapansin kung anong identity ang palagi mong inoobserbahan at pinapalakas. O naguguluhan pa nga rin sila dito di ba? Yung identity pa rin kaya ako na-connect yan dots na yan kasi dati pa to nung una kong awakening na may naano ako na principle yung no self sa Buddhism. Tapos biglang gumuho rin yung parang yung perspective ko kasi nga hindi raw ikaw yung name mo, hindi raw ikaw yung emotion mo kasi nga wala ngang permanence. Kasi ang sinasabi nila dun sa Buddhism is ang usapan sa permanence is yung ownership, pagmamay-ari mo. So, kung yung katawan mo, hindi mo pagmamay-ari, inanak ka ng parents mo, so, hindi mo talaga siya pagmamay-ari, di ba? Tapos yung ikaw rin na kahapon, bukas, iba ka na. Kasi, sure, hindi gaano nagbago yung itsura mo, pero yung cells mo, may nabawas na dyan, may namatay, may nadagdag din, may nag-regenerate. So technically, yung specific na permanent na ikaw, hindi natugma, di ba? Hindi rin ikaw yung iniisip mo, yung feelings mo, or your thoughts mo, di ba? Yun yung nasa 5 aggregates na no self. So sino yung self na yun, di ba? Sino ka, di ba? Sino ka? Ikaw si zero, di ba? Si God. Dahil kapag mas tahimik, ayun nga, mula sa pananaw na ito, ang observer effect sa manifestation ay hindi tungkol sa pagkontrol sa realidad. Ito ay tungkol sa katotohanan ang kamalayan mo ay palaging may pinipiling interpretasyon. Yun nga, in-interpret. So perspective nga lang, perception, di ba?
At interpretasyon na iyon ay unti-unting humuhubog sa paraan ng iyong pag-iisip, pagdama, pagkilos at sa huli sa mga resulta na nararanasan mo. O, 'di ba? Yun nga yun yung interpretation mo sa reality. So, babagsak pa rin talaga 'yan. Nilalaman ng kalooban mo, paniniwala mo, brainwashing mo. 'Di ba? Doon pa rin talaga 'yan babagsak. Kasi kung ano talaga yung pinaniniwalaan mo, yun talaga yung totoo. Kaya nga hindi ka na makikipagtalo eh. Kunwari, naniniwala sila na may Diyos or heaven and hell, okay lang yan. Yun yung paniniwala nila, di ba? Wala namang kinalaman yan sa'yo, subjective kasi reality. So, magiging totoo talaga sa kanila yun ha. Don't get me wrong, magiging totoo yun. Kasi kung ano talaga yung pinaniwalaan mo, dahil nga subjective, wala kang tama at mali, 'di ba? Subjective nga. Ibig sabihin, kung ano pinaniwalaan mo, yun talaga yung totoo sa realidad mo. Kaya hindi mo na kailangan makipagtalo. Kung sinabi nila 1 plus 1, sinabi nila 11. Oh. Yun yung totoo. Yun yung sinabi nila sa realidad nila eh. Wala ka nang pakialam dun. 'Di ba? Or kung question mo siya, sinabi mo, bakit yan yung 1 plus 1, di ba 2? Bakit 11 sinabi mo? Pakialam mo ba? Ito yung reality ko eh. Pakialaman mo yung realidad mo, di ba? Kaya naman nagkakaroon ng relasyon kasi projection natin, di ba? Tsaka yung self-interest. Hindi ka naman makikipagrelasyon or hindi ka wala mabubuong relasyon kung hindi makikinabang or yung self-interest mo hindi mapufulfill, di ba? Tsaka yung mga gusto mo sa specific na tao, technically yung pre-project mo or reflection mo, hindi tumugma. So, walang relasyon mangyayari. Ang manifestation ay nagmumula sa pagbabago ng observer bago ang pagbabago ng inoobserbahan. Kasi ikaw nga yung player eh. So technically, full control mo nga talaga. Kaya nga sinabi, self-control, 'di ba? Self-mastery. So self lang talaga ang kaya mong kontrolin, 'di ba? Yung sarili mo lang talaga. Sure, may mga thoughts ka diyan na napakadami, hindi mo siya makokontrol, pero kaya mo siyang obserbahan at pwede kang mag-pause para makapili ka, 'di ba? Isa 'yun sa mga calibration ng nervous system. Kuwari may nararamdaman ka, hindi naman sa iyan, maaring projection ng ibang tao or mga insecurities mo dati, which is hindi na nag-i-exist ngayon, 'di ba? Kasi nga yung reality hindi nga fixed, 'di ba? Wala ngang permanence, 'di ba? So depende na lang talaga sa iyo 'yan. Pero sa eternal now nga, yung infinite possibilities nandito talaga ngayon. Now, ang gagawin mo na lang talaga is magiging in align yung heart tsaka yung iniisip mo at kilos mo, 'di ba? So yun yung sinasabi nila energy or vibe. Kaya nga sa mga tao, 'di ba, sinasabi mo, kuwari hindi mo siya ka-vibe. Ibig sabihin, magkaiba kayo ng pananaw sa buhay, tsaka mga vina-value. So, hindi talaga kayo magkakatugma kung magkaiba, 'di ba? Kasi nga off yung vibe. Kaya nga sinasabi nila, hindi ko type yung vibe niya. Ibig sabihin, yung relasyon mo sa sarili mo, hindi mo nakikita sa kanya yung reflection mo. Yun lang naman yun eh. Pero wala talagang perfect na talagang super tino or super bait na tao or super sama. Kasi subjective nga ang reality. Tsaka sa duality matrix, kada single individual, lahat ng tao talaga ay may good side at bad side. So kung nakikita mo sa tao is puro good side lang, pag nagalit yan, ewan na lang natin, di ba? or hindi mo pa nakikita yung bad side dahil magaling magtago. Actually wala ka matatago kung yung vibe talaga naramdaman mo. Kasi hindi makakapagsinungaling yung vibe. Kasi kahit magsabi pa siya ng yung mga salita na parang puro pa-impress yun or yung kabaitan, kaplastikan, yung mga ganyan, is madedetect talaga yan ng yung sinasabi mo nervous system, di ba? Yung vibe kasi yun eh, na hindi makakapagsinungaling yung tao. Actually, kahit nga yung iniisip mo pa lang eh. So, totoo yan. Kasi
napatunayan ko na yung iniisip mo is nahahagip din ng ibang tao kasi may time na nalalaman talaga nila. Sabi ko, ba't alam niya iniisip ko? Yung pala talaga, yung vibe, nalalaman pala talaga. Tsaka bago pa pumutak yung bibig ng tao, na-judge mo na siya, 'di ba? Kaya nga, shinare ko rin isa sa inyo din shinare ko sa inyo yung first impression last. Kasi hindi mo makukumbinsi yung tao dahil nga may vibe Tsaka yung hindi mo trip, 'di ba? Dahil off nga yung vibe. Kahit pa hindi magsalita yan, kung off talaga yung vibe, di talaga kayo magano. Tsaka mapapansin mo, kuwari, pinilit mo pa rin. Kasi may time na ganun parang gusto mo subukan, di ba? Kasi kasi yung brainwashing natin sa lipunan, di ba? Yung i-prove mo yung sarili mo or i-convince mo na magbago yung tao. Ang napatunayan ko, hindi pala talaga nagbabago yung tao. Choice pala talaga niya dapat. Kaya nga wala makakatulong sa'yo kundi sarili mo Kahit ano pang sabi mo dyan sa tao na magbago ka na, huwag ka na uminom, huwag magyosi. Yun yung totoo sa kanya So yun yung makakatulong sa kanya. So kahit anong sabi mo pa dyan, na yun yung tingin niya makakatulong sa kanya is hindi ka niya papakinggan, di ba? Kasi subjective nga yung reality. Kaya hayaan mo na yung mga tao. Kung first impression, last talaga. Totoo yan. Tsaka kung magbabago man siya, diba, dahil nga choice yan, di ba? Makikita mo yan, di ba? Tsaka mararamdaman mo. Pero, usually, onti lang naman nagigising sa lipunan Sa totoo lang kahit pa percentan ko yan, di ba, yung mga nagigising sa lipunan, mga 10% lang or 20 or 15, mga nasa ganun. The rest is 70 na, di ba? So napakalaki ng group of population. Mapapansin mo yan, yung mga nagba-viral na tao. Di ba yung mga nagba-viral na tao dyan sa yun. Kasi yung mga topic nila, material, ibig sabihin, mga external happiness, di ba? Mga ganyan. Pagka nagdi-discuss ka ng mga ganito, hindi to pumapatok sa tao dahil dahil hindi pa natatap ng utak nila to ng awareness nila to Actually, yung iba nga follower dito, pinipili lang yung talagang Actually, kaya sila nag-follow kasi parang may isang video lang talaga na parang nagustuhan nila. Pero yung lahat ng video, actually, lahat ng yung mga clip ko sa clip ko, usually mga nagpa-follow sa clip hindi sa podcast na ganito. Pero itong podcast na to, nandito talaga yung gems. Nandito yung gems. Nasa podcast talaga. Kasi titingnan ko, yung podcast is, mga views nito is 100 to 200. Never lumagpas talaga ng 200. Yun yung nakikita ko, na obserbahan ko Pero yung mga clip, merong mga iba kagaya ng parallel realities, 10,000, merong 50,000, yung survival lang purpose ng buhay. Yung mga ganun, dun lang sila nakakapag-follow, di ba? Pero yung ganito, yung podcast na ganito, ito talaga yung gems Nandito talaga yung talagang treasure Pero yun nga, subjective ang reality, di ba? May mga mangilan-ngilan lang talaga na tao na makaka-relate dito sa sinasabi ko, di ba? Ibig sabihin, nandun sila sa kamalayan na open yung mind nila, di ba? Na walang division. Kasi pagka open talaga yung mind mo, you see things for the way they are. Ibig sabihin nun, yung infinite possibility. Yung kada choice mo, may positive, may negative. Kada tao, may positive, negative. Diba? Ang reality, hindi fix. Depende yan sa choice mo, laman ng kalooban mo, paniniwala mo, tsaka yung pinili mo sa desisyon mo. Diba? Kaya yung reality mo talaga, ikaw pa rin talaga yung may kagagawan kung ano yung na-experience mo ngayon. Kasi nandun din yan sa libro ko may instant may instant transformation Kasi pwedeng ngayon, kuwari, gusto mo magbago ngayon, instant transformation. Nakapag-decide ka na ngayon,
ganun din kabilis, 'di ba? Pati yung kilos mo, kuwari, ay gusto ko na mag-improve, maging gym instructor. So yun yung identity mo. So pinanindigan mo na siya, instant niya na, ganun kalupit tong subjective reality tsaka yung sinasabi nilang quantum manifestation. Kasi nga pwede nga siyang instant. Kuwari, nagising ka, tapos gusto mo na magbago. Kasi magbabago ka talaga ng ganung kabilis, 'di ba? Magiging in alignment yung iniisip mo, nararamdaman mo, tsaka kilos mo, di ba? Depende na lang yan sa napili mong identity. Pero yun kasi, yung mga iba kasi nagsishare, yung identity na inaano nila, hindi nila ma-explain kasi collection lang talaga ng mga past beliefs or yung mga tingin mo sa sarili mo or yung hindi nila sinasabi self-love lang talaga ang solusyon, di ba? Napakasimple lang talaga. Kasi yun self-love na yun, tatayo talaga yun regardless of anong estado mo sa buhay. Ano pa profession mo. Kasi hindi nga doon naka-attach yung value mo. Yung value mo is naka-attach sa sarili mo. Kung paano mo minamahal sarili mo, di ba? Yung value mo. Kaya nga, shinare ko yung yung taasan mo ang yung tingin sa sarili, di ba? Hindi ito sa pagiging arrogante, kundi standards mo para sa sarili mo. Kasi nga, mahal mo sarili mo, di ba? Magkaroon ka naman standards. Kasi sarili mo lang kasama mo hanggang kaduluduluhan, tandaan mo yan, di ba? Sino yung sarili na ngayon hanggang kaduluduluhan? Si God. So, paano? Gandito na lang. Peace.